Possible case of a bone tumor. Yan po ang kasalukuyang kalagayan ngayon ng 20 years old patient na si Chanel Tubo Laguna. Makikita nyo sa isang picture sa left side ng collage na yan, yung itsura ng kanyang bukol. And then sa left side naman, sa isang side, is yung impression, tsaka yung diagnosis ng CT scan, tsaka nung admitting diagnosis niya. Kaya dumulog sa atin ang kanyang nanay. Nag-reach out po sa atin si Madam Milan, yung mother ng patient. And ang sabi niya dito sa atin is, magandang umaga po, tulungan mo po ang aking anak. Maaari mo pong i-vlog ang pagtulong mo po sa kanya. So, sure, why not? Diba? Sana makatulong ito at sana mapansin po ang video na ito. So, sabi niya dito, sa narration niya, pero mahaba, pero isa-summarize lang natin. Siya po si Chanel. So, 20 years old from Laguna, nakatapos lang po ng grade 12, simpleng batang babae, mabait, at matalino. Nagsimula po noong March, sumasakit na daw po ang kanyang kaliwang pigi. So, yung behind niya, yung left part ng kanyang gluteus muscle, no? Tapos, hindi daw siya makalakad and then na-confine siya noong March 14 sa ospital for 17 days. Ayan. And na-discharge siya noong March 30. Nagkaroon ng biopsy and then pinalabas noong March 31 at sabi po ng doktor, sa bahay na lang daw mag-antay ng resulta. Ayan. Tapos, at pag may resulta, tsaka na lang po bumalik para sa follow-up check-up. And with the permission of yung nanay, si Mother Milena, ayan po yung picture ng patient. So, makikita nyo na noong March na na-confine siya, mapapansin nyo talaga yung bukol sa kanyang left side dito, no? Left sacral area wherein nagkaroon ng growth. Tapos, ang naramdaman daw niya is hindi daw siya makatulog or maka-sideline position or makaupo. Kasi nga, merong pressure. Tapos, yun yung nagkakos ng pain. Kaya, ramdam mo talaga yung hirap niya, no? Tapos, during that time na na-confine siya, nagkaroon na ng test, no? CT scan, tapos biopsy. Ayon sa initial findings ng CT scan guided biopsy, magkaroon ng myositis ossificans or yung tinatawag natin na abnormal growth ng bone cells dito sa affected part niya, no? Instead na mag-regenerate yung muscle cells. Usually, nagkakaroon ng ganyang condition kapag nagkaroon ng tissue trauma and then imbis na muscle ang mag-grow, yung bone ang nag-grow. Pero after how many months or weeks, if I'm not mistaken, parang patuloy yung paglaki ng bukol sa kanyang dito na part, no? And nag-underwent po siya ng MRI scan. Tapos, dun sa MRI scan niya na yan, is nakitaan na primary bone tumor na. So, hindi na myositis ossificans yung primary impression na unang nakita dun sa CT scan. And then, the family decided na ipunta na lang ang patient sa Philippine General Hospital and ito yung naging initial findings, no? So, ang primary impression is known case of lumbosacral tumor doon sa left, dito banda, no? Left behind niya. And then, meron pa silang nakitaan na seizure. So, mukhang nag-seizure nung pinunta nila doon sa PGH. Tapos, after that, ni-refer ang patient sa hospice. Sabi pa ng mama niya, pilit ko po na i-admit sa PGH pero hindi naman po nila tinanggap. Pinauwi pa rin po kami at naka-refer na daw kami sa hospice. And then, sobrang kawawa po ang sinapit ng anak ko sa mga ospital na nilalapitan namin. Grabe po talaga. Ayan. And then, may bed sore na nga po siya sa kanang pigi. So, yung affected part, yung may bukol, tapos dito naman sa right, nagkaroon na ng bed sore, no? Kasi bedridden na po siya. Hindi na po namin alam ang gagawin namin. Sobrang hirap na po ang sitwasyon niya at lalo na sa mga financial po. Kapansin-pansin na lumalaki talaga yung mass o kaya yung inflammation, basta yung bukol doon sa left lumbosacral area ng pasyente, si patient Chanel, na 20 years old pa lamang, no?
nakikita mo na nag-ugat-ugat na. May mga, iba na yung itsura ng kanyang lumbosacral area. Tapos ang masaklap pa, since naging bedridden siya, nagkaroon siya ng bed sore. So, another complication yon, no? Tapos nagsi-seizure pa siya. So, may mga nakikitaan na natin na additional na problema, no? Tapos, ramdam mo talaga yung pain, yung sakit, yung challenge ng pamilya. Hindi lang physically, hindi lang emotionally. Ang pinaka dito is yung financially. Mapapagastos ka talaga dito. So I'm going to share relatable na story basing sa experience ko sa work nung nag-duty pa ako. Alam nyo ba na yung mga patients namin na may mga ganitong similar condition, such as sabihin na natin na may cancer, sila yung nagtatagal talaga. Medyo nagtatagal, mga 1 week yung shortest, pero usually 2 weeks. Ganon. And then kapag alam na namin na medyo critical na or end stage na siya, nire-refer na namin sa larger hospital na may ward sa cancer patients. Kasi, alam mo yun, may specially oncologist talaga na residente doon. And makikita mo talaga yung agony. Alam mo yon na bakit ako pa yung mga ganun na scenario. Tapos, ang daming mga gamot, no? Hindi lang oral, pati IV, tapos ang dami pang monitoring, no? And then, may mga instances din na kapag terminally ill na talaga yung patients na malapit na mag-code, ayun, biglang nagko-code. So, nagkakaroon kami ng code minsan, pero it's a case-to-case basis scenario. At may mga gagawing procedure sa kanya sa PGH. So, sabi ng mother, bago po ipa-rebiopsy ang anak ko ng PGH, kailangan daw muna nila malaman ang MRI result bago daw po nila operahan na pagputol sa kalahating katawan ng anak ko. As in, kalahati po. Sobrang hirap na desisyon na pasan-pasan ko, sabi ng mama ni Chanel. I do hope na sana makatulong ang vlog na ito para sa mga gustong tumulong kay Patient Chanel. And sa mga gustong tumulong kay Patient Chanel, maaari lang po niyong i-contact ang kanyang mother. Ayan po, naka-plug po, si Mother Milan Rebados Froilan. So, andyan na po yung information. So, i-reach out nyo na lang po siya. And for me, my message sa inyo pong family is that wag po kayong mawalan ng pag-asa. Always pray na andyan naman lagi si Lord para sa inyo to shower His blessings. Sana po mapagaling po si Patient Chanel. And ramdam ko po yung hirap, no? Especially sa financial challenge, sa mga procedures na gagawin, yung mga gamutan, tapos yung admission, if ever man ma-admit, tapos yung mga consultation services pa. Di ba? Ang dami-daming pwedeng maggastos talaga kapag ganitong klaseng condition. So, God bless you all. Get well soon, Patient Chanel.